Nagsimula ang pelikula sa isang burol ng isang matandang principal, na pinangangasiwaan ng isang magandang babae na ang pangalan ay Yeonwha. Pagkatapos, nilapitan siya ng isang reporter na nagdududa sa kanyang pagkatao dahil kahit may cancer at may taning na ang buhay ng principal, hindi ito ang ikinamatay niya. Nakapagtataka pa na ipinamana ng matanda ang lahat ng ari-arian nito kay Yeonwha. Nang walang makuhang sagot ang reporter, umalis na lang ito. Pagkalibing sa principal, muling bumalik ang reporter kay Yeonwha. Ikinwento ni Yeonwha kung paano niya nakilala ang matanda. Isa siyang caregiver at kinuha siya ng principal na si Jong-sab upang alagaan ito. Sinabi ni Jong-sab na nasa late stage na siya ng cancer at malapit ng mamatay kaya gusto niyang mamuhay ng mapayapa. Ngunit habang tumatagal, naging masama ang ugali ni Jong-sab. Madaling nagagalit ito kapag ayaw sa pagkain at pinaghahaplo si Yeonwha ng napakatagal. Kinagabihan, nanaginip ng masama ang matanda at nang magising ay nakita niyang nakatulog si Yeonwha, kaya't sinabuyan niya ito ng tubig upang magising. Ngunit hindi nagalit si Yeonwha. Habang tumatagal, nalaman na ni Yeonwha ang mga gusto at ayaw ni Jong-sab kaya't naging mabait na ito sa kanya at naging malapit na sila sa isa't isa. Isang gabi, isinama ni Jong-sab si Yeonwha sa isang party at pinakanta siya sa stage. Naakit si Jong-sab sa kanya at habang papauwi, tinanong siya ng matanda kung saan niya natutunan ang kanta dahil ito pala ang paborito ng kanyang asawa. Sinabi ni Yeonwha na natutunan niya ito sa kanyang ex-boyfriend na namatay. Isang araw, habang ginugupitan niya ng kuko si Jong-sab, sinabi nito ang tungkol sa namatay nitong anak na lalaki na kasing tanda niya. Tinanong siya kung bakit mas pinili niyang alagaan ito sa halip na ilaan ang kabataan sa ibang bagay. Sinabi lang ni Yeonwha na sinusunod niya ang itinakda ng tadhana para sa kanya. Kinabukasan, nakaramdam ng sobrang sakit si Jong-sab kaya't nagsisigaw siya sa hirap. Agad siyang kinatok ni Yeonwha upang matulungan ngunit ipinagayak lang sa kanya ang suit nito. Nang mawala na ang sakit, ibinigay na ni Yeonwha ang suit at pagkatapos ay pinapunta siya ni Jong-sab sa isang studio upang kuhanin ang isang picture. Habang nasa studio, naisip ni Yeonwha na baka bawiin na ni Jong-sab ang sariling buhay. Sa kabutihang palad, nagawa niyang makabalik kaagad at napigilan ang matanda. Di nagtagal, naging mas lalong malapit na sila sa isa't isa at mas masaya na si Jong-sab. Kinabukasan, laking gulat nila nang sabihin ng doktor na tumigil na sa pagkalat ang cancer ni Jong-sab. Sa halip na 6 na buwan na lang ang taning, naging 6 na taon na ngayon. Habang papauwi, makikitang masayang nakangiti si Jong-sab at pagkatapos ay pinasalamatan niya si Yeonwha sabay hawak sa kamay nito. Dinala niya ito sa isang mamahaling restaurant. Pinayuhan siya ni Yeonwha na huwag masyadong uminom dahil may sakit pa rin siya, ngunit hindi siya pinansin nito at nagpakalasing. Pagka-uwi, pinagtangkaan niya si Yeonwha kaya't nagalit ito at nilayasan siya. Matapos layasan ni Yeonwha si Jong-sab, naging masungit ulit ito at bumalik ang sakit. Ngunit kahit naging masama ito sa kanya, patuloy pa rin siyang inaalagaan ni Yeonwha. Nagsusuot siya ng maigsing damit upang maakit si Jong-sab at pinainom pa niya ito ng mainit na gatas. Inalok ni Jong-sab ang kanyang bahay at lahat ng kanyang pera upang pakasalan siya, ngunit tinanggihan at nilayasan lang siya ni Yeonwha. Kinagabihan, bumalik si Yeonwha at patuloy na nagmakaawa si Jong-sab para sa kanyang pagmamahal. Dito sinabi ni Yeonwha kay Jong-sab na siya ang girlfriend ng anak niyang namatay at nandito siya upang makapaghiganti. Nalaman ni Jong-sab na ang kanyang anak ay nagpakamatay dahil sa galit matapos malaman na nakikipag-date ito sa isang escort. Umupa siya ng gang upang ipag-alaw si Yeonwha sa harapan ng kanyang anak, kaya't masiraan ng bait ang kanyang anak at nagpakamatay. Napaupo sa sahig si Jong-sab nang malaman niya ang katotohanan. Kinabukasan, nagpaligaw si Jong-sab kay Yeonwha at pagkatapos ay binawi na din ito ang sariling buhay habang umiiyak si Yeonwha sa kwarto. Pagkatapos ay makikita natin na nasa isang train station si Yeonwha, dahil gusto na rin niyang bawiin ang kanyang sariling buhay. Ngunit iniligtas siya ng kaluluwa ni Jong-sab at ang batang kaluluwa ng kanyang ex-boyfriend. Sinabi ni Jong-sab na wala siyang galit kay Yeonwha at ang gusto lang niya ay ang mabuhay siya ng masaya. Natapos ang pelikula habang nagbababay sa kanya sa train ang multo ni Jong-sab at ng kanyang ex-boyfriend. Nagsimula ang pelikula nang ipakita ang isang babaeng estudyante na si Jane, na nanonood ng pelikula ng kanyang idol na si Paolo Avellino. Sa eskwelahan, pagkauwian,
agad na nagpunta si Jane sa isang mall upang makita ang gwapong aktor na nagpo-promote ng kanilang bagong pelikula ni Bea Alonzo. Nagsisigaw sa tuwa si Jane nang makita ang kanyang idol. Nang matapos ang promotion, palihim na sumakay si Jane sa likod ng sasakyan ni Paulo. Habang nasa daan, bumaba si Paulo upang umihi sa tabi ng puno. Pagsilip ni Jane, laking gulat niya nang makita ang malaking ulo ng sandata ni Paulo kaya't agad niyang kinuhanan ito ng video at ipinadala sa kanyang kaibigan sa Facebook. Makalipas ang ilang sandali, nakatulog si Jane sa biyahe. Kinagabihan, nang magising siya, nakarating na sila sa bahay ni Paulo. Pagkatapos, inakyat niya ang gate upang makapasok sa loob ng bahay. Habang paakyat sa hagdan, tinawag niya ang nakahubad na si Paulo ngunit nagalit ito sa kanya. Hinabol siya nito palabas kaya't agad siyang umakyat ulit sa gate at nagtatakbo pabalik sa pick-up ni Paulo. Sinakyan ni Paulo ang kanyang pick-up at wala siyang kaalam-alam na nagtatago lang pala si Jane sa likod nito. Sa daan, bumili ng sigarilyo si Paulo sa tindahan at dito malalaman na may lihim na relasyon pala si Paulo sa asawa ng tindero. Nang makita ni Paulo si Jane sa likod ng sasakyan, pinagsabihan niya itong umuwi ngunit ayaw naman umuwi ni Jane at sinabing, "Sasama na lang ako sa iyo dahil ako ang #1 fan mo at lahat ng pelikula mo ay pinapanood ko." Nagulat si Paulo dahil alam ni Jane ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya kaya't isinama na niya si Jane sa kanyang bahay. Ginamo niya ang sugat sa tuhod nito dahil sa pag-akyat sa gate. Pagkatapos, nagpahinga si Jane na tinawag siyang "babe" ni Paulo. Nang tawagin niya si Paulo na "babe", pinatulog na siya nito sa itaas. Sinabi ni Jane, "Pwede ba tayong magtabi sa pagtulog?" Ngunit tinuwanan lang siya ng gwapong aktor at pinatulog na ito sa kwarto habang sa sala naman siya natulog. Sa kalagitnaan ng gabi, lumapit si Jane kay Paulo at pinagmasdan ang kagwapuhan nito. Habang nagse-selfie siya, nagising si Paulo at sinabing, "Burahin mo yan." Pagkatapos, inayan na siya nitong uminom ng beer. Nang malasing, nagpa-autograph si Jane sa poster ni Paulo at pagkatapos ay nag-selfie silang dalawa. Ilang sandali pa, kumanta si Paulo habang nagpapantasya si Jane na isinasayaw siya nito. Nang halikan niya ang gwapong aktor, pinatulog na siya nito sa itaas. Pagbaba ni Jane, nahuli niyang naglalaro ng apoy sa kama si Paulo at ang asawa ng tindero. Pagkatapos, nagtining siya habang ini-imagine na katabi niya si Paulo. Kinabukasan, ginaya niya ang posisyon ng babaeng kasama ni Paulo kagabi. Laking gulat niya nang biglang sabihin ni Paulo, "Ano ba ang ginagawa mo?" Pagkatapos nilang kumain ng almusal, inihatid na siya ni Paulo sa terminal. Sa daan, nakita nila ang babae kagabi kasama ang asawa at anak nito sa isang tricycle. Nagselos at nagalit si Paulo at pagkatapos ay inamin ni Paulo kay Jane na anak niya ang batang iyon at walang alam ang lalaki tungkol sa relasyon nila ng asawa nito. Nang malaman ito ni Jane, nag-alala siya sa sitwasyon ni Paulo at tinanong niya kung ayos lang na hindi siya uuwi. Kaya't bumalik na lang sila ulit sa bahay ni Paulo at nag-inuman sa pool. Patuloy na ibinahagi ni Jane ang mga problema sa kanyang buhay at habang umiiyak ay bigla siyang tumalon sa pool. Sinabi ni Paulo na umahan na siya at pagkatapos ay ibinigay ng gwapong aktor ang t-shirt nito sa kanya. Pumasok na sila sa bahay, at habang isinasampay ni Jane sa terrace ang kanyang uniform, tinitingnan naman siya ni Paulo sa pinto kaya't nagalit ang ulo ng malaking pusa nito. Nang papasok na si Jane, pinigilan siya ni Paulo upang humingi ng permiso kaya't agad na tumango si Jane. Pagkatapos, biniyak na ni Paulo ang sariwa niyang tilapia na bagong huli sa lawa. Pagkatapos damyugo ang hasang ng tilapia dahil sa laki ng sima ni Paulo, nakatulog silang dalawa dahil sa pagod. Nang yakapin niya si Paulo ay nagalit ito at pinabili siya ng sigarilyo sa tindahan. Sa daan, nakita ni Jane na papunta ang mag-ina sa bahay ni Paulo kaya't agad siyang bumalik. Pagkabalik, nakita niya na nagtatalo ang dalawa dahil hindi na sila kinuha ni Paulo. Nang pilitin silang isama ni Paulo, tumanggi ang babae kaya't sinaktan siya ni Paulo at ang bata na lang ang kinuha. Pinakiusapan niya si Jane na sumama sa kanya at makikitang hinahabol sila ng ina ng bata. Sa daan, sinabi ni Jane sa bata na ibababa ka namin sa bahay niyo. Nang marinig ng tindero ang iyak ng bata, hinabol sila nito.
Pinapahinto niya ang sasakyan kay Paulo ngunit nagalit lang ito at pinatahimik siya dahil hindi makapag-isip. Habang umaandar ang sasakyan, biglang tumalon si Jane habang akap-akap niya ang bata. Pagkatapos, iniwan na sila ni Paulo kaya't napamura na lang sa galit ang sugatang si Jane. Kinagabihan, makikita natin si Jane na nakasakay na sa isang bus. Pagka-uwi, pinagalitan siya ng kanyang stepfather at sinabing, "Ang dugyot mo." Pagkatapos, pinabili siya nito ng sigarilyo. Hindi na napigilan ni Jane ang kanyang galit at sinagot-sagot niya ito. Pagkabili ng sigarilyo sa tindahan, tumawag na siya sa mga pulis upang i-report ang ginawa ni Paulo. Dito na nagtatapos ang ating pelikula. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Maraming salamat sa suporta mo. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-activate ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na recaps at iba pang kapana-panabik na recap. Kung meron kayong gustong ipa-recap na mga pelikula o mga paksang nais talakayin, ipaalam lang ito sa comment section. Interesado kaming marinig ang inyong mga saloobin. Hanggang sa susunod mga kayakman, naway patuloy tayong magkasama sa mga darating na recap. Ingat palagi at sana'y magbigay inspirasyon ang mga pelikulang ating pinapanood. Paalam mga kayakman.